you, Mr. Chair. Mr. Chair, wait lang, ayusin natin. Dali lang po, camera sa loob. Pwede magbuka tayo para makapagsalita na si Bishop. Hi sir, maraming salamat po sa inyo. Sir, ano yung sabi mo? Wala naman. Kung ano yung sabi ko kanina, kailangan mag-ingat tayo sa rin. Hindi lang mula kay Mr. Vizcaya, kundi sa lahat. Let's take everything with a grain of salt. Ibig sabihin, pag may narinig tayo, mag-book line in super, bakit? Let's consider yung sa decision mag-state witness. Ito na lang po para malinaw na malinaw. Number one, they have hundreds, if not thousands, of government contracts. Pero matatanda, sinabi nila sa Senado, wala silang magawa. Kailangan nilang magbigay ng SAP. Pero, ang pinangalanan lang nila, nasa 26 people. So, paano nila kung totoo yung sinasabi nila? Ano nangyari dun sa hundreds or thousands of other projects? Bakit 26 lang yung nasa listahan? Paano nila napili kung sino yung nasa listahan na yun? Sino yung papangalanan nila? Obviously, there is a lie somewhere. Again, para malinaw na malinaw, sana hindi ako makuha out of context. Wala tayo na ano dito, kasi natin malaman ang pagkakalanan. We know there are senators that are guilty. We know there are congressmen that are guilty. We know there are contractors that are guilty. We know there are DPWH officials that are guilty. Everyone in this building knows them. Whether we admit it or not, we know that. Pero, itong listahan ni Vizcaya, itong mga statement, hindi lang yung listahan lang, buong statement nila, malinaw na sinungalingan. I'll state it again para hindi ako ma-out of context, para malinaw po. Tingnan natin na maigi. They have hundreds, if not thousands, of government contracts in practically all districts in the Philippines. Number two, pinangalanan nila, ilan lang. Pero sinasabi nila na wala silang magawa, kailangan nila magbigay ng SRT. Ang dami pa lang hindi nila binibigyan. Ba't hindi na lang sila doon mag-project? Ibig sabihin, walang pumilit sa kanila. So, walang convincing. Or it could be that lahat pa lang binibigyan nila. Posible din yun. So, hindi natin alam. Wala eh. Kumbaga, nag-iimbento lang sila. Nag-iimbento. Kita niyo naman kanina, humingi ng executive session kasi may sasabihin pa daw. Magbibigay pa daw ng pangalan. Nung sinabi ni Congressman ba yun? Congressman Laila, hindi, walang executive session. Biglang sinabi niya, ay hindi ko lang pala alam kung anong ibig sabihin ng executive session. Malinaw na malinaw eh. Hindi po kayo papayag na maging siya state witness? Or gagawa pa kayo ng mga paraan? That's for the Department of Justice to say. Pero sa akin, malinaw na malinaw. Sana sa lahat malinaw na malinaw, yun yung angulo nila. Yun yung angulo nila. So, ang balak nila ngayon, guluhin na tayo, lituhin tayo, para hindi natin alam yung facts. Hindi maging malinaw yung ebidensya. Pag hook, line, and sinker, tinanggap natin ang sinasabi nila. Ang mangyayari dito, after a few months, wala na lahat doon. Maniwala kayo sa akin, yan ang gusto nila mangyari. Sir, sana tayo pumayag. Mayor, naman masasabi niyo dinadivert lang nila yung dinadivert lang nila yung investigation para mapunta sa ibang tao. That's what I mean when I say ginugulo lang nila tayo, nililito lang nila tayo. Kailangan maglabasan tayo ng ebidensya dito. So kung sino man na may mga ebidensya, labas nyo na. Kung may nalalaman kayo, labas nyo na. Mayor, you wanna comment on pero Manolo? Sorry. Again, that's what I said about the, yung sinabi ko tungkol sa buong sworn statement nila. Yun na lang muna yung comment natin. Pero yung sinasabi ko kasi obviously kalaban siya ng mga Vizcaya, so tinitira siya. Hindi na po ako magsalita doon kasi siyempre kaibigan ko yun. So, sasabihin. Ano naman sabihin ko, misquote lang eh. Pero tingnan natin yung buong statement kahapon sa Senado.
dito, ng Diskaya, at ng iba pang mga nagsasalita. Huwag tayong pumayag na lilituhin lang tayo, huwag tayong pumayag na bubuhin lang tayo. Again, if we take what they are saying, hook, line, and sinker, without questioning it, in a few months, wala na to lahat. Baka may political agenda to, lalo yung future plans, for example, yung ano mo sa 2020. Well, I can't speak about anyone's hidden intentions. I can only speak about the facts. And the facts clearly show that they are lying. Naniniwala kayo na meron pang ibang mga nagkukumpli sa mga tao na binayaran din, tumanggap din, pero hindi niya na sinasabi? Well, just apply the law. Siguro sa listahan na yun, totoo, hindi ko na alam. And again, yun nga yung point mo, para nituhin tayo, yun yung point mo. So, yun tayo ko na. Ilang percentage? Hindi ko na alam. Pero, dahil ang sabi ko kanina, there are hundreds, probably thousands of projects in the last, sabi nila matagal na sila, di ba? 23 years na daw sila. So, yun lang po muna. Maraming salamat po sa inyo. Sana po maging maingat po ang bawat isa sa atin sa lahat ng impormasyon na lumalabas. Halo-halo na yan. Yung mga katotohanan na sinungalingan. Kaya alam po talaga na yung anggulo nila. As Thursday morning, meron po nag-text sa akin na common friend na nakikipag-set si Mr. Diskaya ng meeting sa akin. Siyempre, hindi ko papatulan yung ba't ako makikipag-usap sa kanya ngayon pa, di ba? Bakit? Pero malinaw na yun nga talaga yung anggulo, yun ang plano. So, there may be more to this than meets the eye. Confirm po ba na from Diskaya talaga yun? Confirm na sa Diskaya galing? Well, yung common friend namin, wala naman dahilan para magsinungaling. Kaya nga niya dun inaabot yung invitation para makipag-meeting. Pwede niyo siyang tanongin kung totoo na galing sa kanila. Bakit kayo pasumaming ma-meet nila? Hindi ko alam exactly kasi hindi naman natuloy yung meeting. Pero may nabanggit dun na siguro iniisip niya baka makatulong ako sa kanya. Pero sa akin hindi. Dapat libas natin kung anong katotohanan. So, pasensya na po. Medyo na-delay na ako. Opo. Salamat. Thank you.